10 a.m. ang open ng shop namin. Pero si ate kumatok na siya sa shop at sa kwarto namin. Nanghihingi siya ng tulong kung meron daw po ba kaming binibentang barong. Sabi ko for rental lang po kami. Sinarado ko kaagad ang pinto. Tapos nakita ko sa CCTV, nakaupo lang siya sa hagdan at nakatulala, umiiyak. So binuksan ko ulit yung pinto. Tinanong ko kung bakit niya po ba kailangan ng barong. Dahil daw sa asawa niyang namatay, kailangan daw ng barong. So ako nagbihis agad ako tapos pumasok sa shop. Pinilian ko ng size yung asawa niya kung ano bang size. Hanggat sa nakapili kami at ang sabi niya sa akin babayaran niya na lang daw. Pero sabi ko, pag niya nang bayaran, sa kanya na yon. Tulong na lang din yun sa mga bayarin niya para hindi pa madagdagan yung gastos niya. So ayan, nakapili kami ng para sa asawa niya, yung kakasya naman. Tapos habang nagchichikahan kami dyan, tinanong ko na siya kung ano yung kinawala ng asawa niya. Sabi niya, inatake daw siya sa puso. At tinanong ko kung taga saan ba sila, paano nila nalaman ang shop. Taga dito lang pala sa likod ng shop namin, yung simbahan dito. Diyan lang sila sa loob. Caretaker daw sila, tapos inatake ang asawa niya nga sa puso kagabi lang. So ayan, fast forward, nagchikahan kami ng saglit lang kung ano yung mga kailangan niya pa, kung financial problem, wag siyang mahiyang humingi ng tulong sa shop. Feeling naman kaming mag-abot kahit magkano, hindi nga lang ganun kalaki. Tapos biglang naiyak dyan si ate sa sinabi ko, kaya napayakap ako. Sabi ko malalampasan niya lahat ng mga pinagdadaanan niya sa buhay, hindi siya pababayaan ni Lord. Diyan din ay medyo naiyak na ako kasi naisip ko yung hirap ng buhay. So habang binabalot ko to at habang ginagawa ko lahat ng to, hindi ko na inisip yung sales ng rental shop. Ang inisip ko yung may itutulong ko sa taong kailangan ng tulong. Lagi nakatatak sa isip ko na wag tayong maging masama or lagi tayong maging mabuti sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong.